Bago tayo mag-start, ay share ko lang muna yung ating video sa aking newsfeed. Saglit po share ko lang yung video natin sa newsfeed para meron ding makapanood sa Facebook. Malaman nila na ako'y naka-live, no? Yan, share ko lang. Para manood din sila sa ating live. Yan. Okay. Newsfeed, yan. Yan, tapos share ko sa 5 group. Sa aking 5 group. Yan. Okay, sa 31 million. PBBM Legacy, Admin Reach No Boundaries, PBBM Defender. Yan. Yan, okay na yan. Yan. Okay, start na tayo kasi ano na alas 2 na. Yan. So, late na ako na nag-live, no? So, yan. Salamat po. Gising pa, no? Gising pa si Lynn Mariano, Carlene Therese Veloso, Art, Renato Borug, yan. Okay, mga gising pa. Maraming pong salamat sa pag-drop by sa ating live. So, yan nga po mga guys, no? Ang ating pong live ngayon, ang pamagat po ng ating live ngayon ay Sara Binuko na tumatanggap ng male-maletang pera from gambling. Si Speaker Velasco, no? Lord Velasco, no? So, tingnan natin mga kaibigan Okay. Unang-una muna guys, patanong yan Sara Binuko na tumatanggap ng mali-maletang pera from gambling, ang dating speaker, no? Sino ba yung dating speaker? Bago si Speaker Martin Romualdez, 'di ba si Alan Lord Velasco, yung best friend, no? Malapit na kaibigan ni VP Sara Duterte. So binuko po niya mga kaibigan, no? Sa kagustuhan niya na ipahamak si Speaker Martin Romualdez, sa kagustuhan niya na siraan si Speaker Martin Romualdez ay nabuko niya, no? Nabuko niya si dating Speaker Lord Velasco, no? Okay, kasi sa panahon ni Duterte, 'di ba, naghati si Alan Peter Cayetano at saka si Lord Velasco sa speakership, no? So, una muna guys, papanood ko sa inyo yung video ni VP Sara. Yan, Alan Lord Velasco, bestie, yan. Correct. Best friend yan ni Sara, no? So, panood ko muna sa inyo yung video ni Sara na sinasabi niya tungkol dito, no? Okay. Alam yan dahil matagal naman na yan matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public. Sandali, ulitin nga natin. Parang sabi na siya na matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong matagal na namin alam yan dahil matagal na yang pinag-uusapan. Matagal na naming alam yan dahil matagal na yang pinag-uusapan. Tingnan nyo guys tingnan nyo mabuti yung kanyang statement Matagal na nilang alam yan dahil matagal na daw yun pinag-uusapan. Tingnan nyo yung statement niya guys. Na matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung bugok talaga. Kita nyo matagal na naming alam yan dahil matagal na yan pinag-uusapan. Simula pa lang ng pagpasok namin ng President at Vice President.
mukhang nakalimutan yata ni Sara Duterte na ang Speaker of the House, pagpasok niya as Vice President at sa pagpasok ni PBBM as Vice President, ang Speaker of the House ay ang kanyang best friend na si Lord Alan Lord Velasco. Yan. Mukhang nakalimutan yata, no? Lutang. Parang hindi nakainom ng gamot. Guys, parang hindi yata alam ni Sara na si Speaker Martin Romualdez ay naging speaker nung ano lang, kalagitnaan ng July. Kasi pagpasok ni Sara Duterte as Vice President of the Philippines, ang Speaker of the House ay si Velasco na kanyang best friend. Grabe, huli siya mga kababayan. Huling-huli. 'Di ba? Ulitin natin guys ha. Huling-huli siya. Na matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala ng mga suitcases na yun. Kita ba? Matagal na daw nilang alam kasi matagal na daw yan pinag-uusapan. Pakhuli. Pag sinabi mo kasing matagal na, ibig sabihin, mga speaker yan ni Duterte. Si Cayetano at saka si Velasco. Kasi matagal na daw nilang alam eh. Pagpasok pa daw nila, no? Pagpasok daw nila as President and Vice President, alam na daw nila kasi matagal na daw nilang naririnig yun. Matagal na daw yan pinag-uusapan. Ibig sabihin mga kaibigan, pagpasok nila, ang Speaker of the House, si Velasco pa. So si Velasco pala at si Cayetano ang mga speaker na tumatanggap ng pera galing sa gambling. Huli. Nahuli natin si Sara Duterte, mga kaibigan. Huli natin. Bugok. Nilaglag yung sarili niyang best friend. Tignan nyo mga kaibigan. Tignan nyo Hirap na hirap siya magsalita, guys. Hirap na hirap siya dahil nagsisinungaling. Kumukuha siya ng nag-iisip pa siya ng mga words. Guys, itong video na pinapakita ko sa inyo ngayon, nilagay ko yung speed sa 2. Ibig sabihin, binilisan ko yung speed. Kung hindi ko binilisan yung speed, si Sara Duterte ay super bagal dahil iniisip pa niya, parang hindi niya alam kung ano ang sasabihin, guys. Kasi nga, nagsisinungaling. Tingnan nyo tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Ulitin natin na matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang. Matagal na naming alam yan dahil matagal na yan pinag-uusapan. Pag sinabi mong matagal, no? Pag sinabi mong matagal, ibig sabihin, yung period of time, matagal na. Ngayon, kung sasabihin mo na si Speaker Martin Romualdez yan, hindi yan matagal. Kasi si Speaker Martin Romualdez, naging speaker ay pagpasok ni PBBM,
hindi nga agad-agad naging speaker kasi nandiyan pa si si Velasco. So, ang naabutan nina Sara Duterte at ni PBBM ay si Velasco. So, ibig sabihin mga kaibigan, si Velasco at si Cayetano ang tumatanggap ng male-maletang pera galing sa gambling. 'Di ba? At mga guys, eto sabihin ko sa inyo. Yung si Gutesa, nadulas, 'di ba? Nakinig ba kayo doon kay Gutesa? Nadulas siya, 'di ba? Anong sabi ni Gutesa? Isa pa daw na pinagdeliveran niya ng male-maletang pera ay bahay ni Michael Yang. Take note bahay daw ni Michael Yang sa sa may Aguda Street, sa may Malacanang, bahay ni Michael Yang. Napansin niyo rin ba si Marcoleta? Si Marcoleta guys, napansin niyo ba? 'Di ba, nagsalita agad si Marcoleta at mukhang kaniyang siname yung naratibo ni Aguda. Anong sabi ni Marcoleta? Ibig mo ba sabihin yung dating bahay ni Michael Yang nabili ni Martin Romualdez? 'Di ba? Kasi nadulas si Gutesa na siya ay nag-deliver ng mali-maletang pera sa bahay ni Michael Yang. 'Di ba? So si Marcoleta come to the rescue. Ni-rescue niya ngayon yung sinasabi ni Aguda para hindi kumbaga hindi masabi na, "Uy, kay Michael Yang, uy, Duterte yun, So, ang ginawa ni Marcoleta, sinagip niya si Aguda, si Gutesa, at sinabi niya na, bahay ni Michael Yang, ibig mong sabihin, nabili ni Martin Romualdez yung bahay ni dating bahay ni Michael Yang. Sino nakapanood nun guys? Napanood niyo ba yon? Opo, si Gutesa. Si Gutesa yung witness ni Marcoleta. 'Di ba? Nagsabi siya na nag-deliver siya ng pera, mali-maletang pera sa Aguda Street sa may Malacanang sa bahay daw ni Michael Yang. Pagkatapos, come to the rescue si Marcoleta. Come to the rescue. Kasi Michael Yang, pag sinabi mong Michael Yang, Duterte yan. Ang sabi ni Marcoleta, dating bahay ni Michael Yang, ibig mo sabihin nabili ni Martin Romualdez yung dating bahay ni Michael